Magandang hapon po, magagabi na rin po ng linggo mga kaibigan. Update po tayo sa lagay ng ating panahon ngayong July 28 po, 2024. Pero bago tayo magpatuloy, pinapaalala ko po, huwag niyo pong kalimutan muna mag-like at subscribe kung di ka pa nakasubscribe. At pahit po ng notification bell, napaka-importante po yan para lagi po kayong update. Maraming salamat po. So mga kaibigan, patuloy pa rin po nating binabantayan ito pong active low pressure area na namataan po kaninang alas 3 lamang po ng hapon. Estimated pong layo, no, 780 kilometers northeast of Katarman, Northern Samar po mga kaibigan. At ito naman pong 635 kilometers east of Apari, Cagayan ay ito naman pong southwest monsoon na nakakaapekto po sa ilang bahagi po ng western section po bilang isang ganap na bagyo. Ito nga po low pressure area at maging bagyo Dindo. Nawa po, sana po no, ay maging mahina lamang po ito at hindi po maging kasing lakas po ni Typhoon Karina na doble po o naminsala talaga sa ating bansa. So ngayong hapon po mga kaibigan, no, hanggang sa gabi yung forecast weather conditions po natin, ito po yung mga lugar na dapat po mag-ingat, no, sa banta po ng pagbabaha at sa landslide at mga posibleng ulanin po ngayong gabi po ng linggo mga kaibigan. Makinig po kayo mabuti, baka narito po yung mga lugar po ninyo para makapaghanda na po tayo hanggat maaga pa po. Sa area po ng Metro Manila, Ilocos Region, Zambales, Bataan, Cavite, Laguna, Batangas, Occidental Mindoro, kasama na po no kaibigan ang Northern Palawan, maula po na kalangitan ang mararanasan po dyan no ngayong hapon. Bandang gabi po, mga isolated light rains to heavy rainfall, mahina hanggang sa posibleng paglakas po na pag-uulan. Yung mga bugso kasama rin po yan, no? Diyan po sa mga lugar na aking nabanggit. So pinag-iingat po tayo sa posibleng pagbabaha po sa mababang lugar. Lagi ko pong pinapaalala po yan, paulit-ulit po sa inyo mga kaibigan. At yung mga landslide prone area din po sa mga lugar na yan, mag-ingat din po kayo dahil ayaw na po nating maulit yung pagbabaha at mga landslide, mga sakuna. Itong nakakatapos lamang po na Typhoon Karina mga kaibigan. So ngayon po, maghanda na po tayo, no? Pakiusap po mga kaibigan. Dito po sa area po ng Bicol Region, Aurora. So yung extension ng LPA, no, na nakakaapekto, though hindi pa ganoong kalakas, pero may epekto na po yan. So pinag-iingat po tayo kung sakali po magkaroon na patuloy na pag-uulan at malakas doon po sa banta ng pagbabaha sa mababang lugar sa mga nabanggit ko po, no? At yung mga landslide prone area, especially po yung mga mountainous area, mag-ingat po kayo mga kaibigan ko. Pakiusap po na makinig po tayo. Hindi po yung kung kailan nandyan ng super typhoon o mga bagyo, doon lamang po tayo maghahanda. So mga kaibigan, eto pa po no, yung sinasabi ko. Ang ilang bahagi po ng ating bansa na hindi ko po nabanggit ay makakaranas din po no ng maulap na panahon, mga isolated light rains and heavy rainfall din po dahil naman po dito sa localized thunderstorm na ating pong binabantayan. So pinapaalala ko lagi yung po ng pagbabaha at yung mga matataas naman po, mga mountainous area sa banta naman po ng landslide po mga kaibigan. Kung titignan po ninyo, within 24 to 48 hours, kailangan po nating bantayan at i-monitor itong active low pressure area. Posible po kasi maging isang ganap na bagyo ito. At kung ito po yung mahina lamang, no, ay hindi po ito makakapinsala. Ang kinakatakot po natin, kapag ka ito po nabuo at naging malakas o posibleng mas malakas pa sa Typhoon Karina, yun po ang dapat nating ikabahala. Huwag po tayo umasa no, sa ibang mga sinagsasabi na flood control, meron tayo 5,500. Hindi naman po yun dahil doon. Hindi po yun makakatulong kapag kabinaha ang lugar natin. Ngayon pa lamang po, linisin na natin yung mga ester at mga kanal na maraming basura para yung mga katubigan po makadaloy na maayos dahil ang ilang bahagi po ng ating bansa sa kakatapos lamang po na Super Typhoon Karina ay hindi pa rin po nakakaahon no, sa baha po na idinulot. Gayun din ng mga tinamaan po ng landslide mga kaibigan. Para sa akin mga kaibigan, hindi po ito pananakot, bagkus paalala lamang sa inyo para maging handa tayo. Hindi yung kung kailan nandyan na ang super typhoon saka po tayo matataranta mga kaibigan. At kung wala naman po kayong importanteng lakad sa hapon at sa gabi, mas maganda at pinapaalala ko manatili na lamang po tayo sa ating mga kabahayan para safe na safe po tayo. Dahil kung napapansin po ninyo ngayong hapon, ilang bahagi po ng Metro Manila ay nakaranas po ng mahinang pag-uulan. Asahan natin pagdating sa gabi, posibleng lumakas po yan dahil nga po sa banda po nitong active low pressure area na pinapalakas po ng hanging habagat. So mga kaibigan ko, maraming salamat and please pakiusap, huwag niyo pong kalimutan mag-like and subscribe.